Nung in-announce na ako yung champion, nag-flashback sa akin lahat ng sinalihan ko. Sabi ko, grabe. Ito pa yung competition na parang nagdadalawang isip ako kung sasali ako eh. Hindi ako nakinig. Nung binibrief kami about dito, sabi ko, sige, I will try. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life, and I'm feeling good. Arabelle, congratulations on your latest win. Thank you so much po. Diretso na ako. Do you feel vindicated? Grabe yung question. Oo. I think, paano ko ba sasagutin yan? Hindi kasi di ba, nanggaling yung tanong ko dun sa comments ng netizens. They felt na nung The Clash season, feeling ng maraming netizens, you deserve to win sana. So ngayon, parang feeling nila vindicated ka dahil nanalo ka sa international. Ikaw ba, ganun ba yung pakaramdam mo din? Parang sa akin kasi yung opportunity na to, I never thought of anything negative din kasi. Kung hindi ako nananalo noon, may reason kung bakit hindi ako nananalo. It's just a matter of timing din talaga. Competition yun. May iba't ibang standards, iba't ibang pananaw. If I feel like I could have won, sa akin na lang yun. Pero kasi baka may hinahanap pa yung mga judge sa akin. May hinahanap pa na doon nila sa iba nakita, which is not wrong. Kasi competition yun. I joined because I wanted to compete. And I have to accept kung ano yung magiging final na magiging decision ng judge. Hindi ka ba nainip ever? Kasi nanonood ako ng TNT. Yes. Doon pa lang, Arabelle, Sampo, Thank you po. kilala na kita. So, hindi ka ba nainip na it took you 10 years. 10 years? Almost yes. 10 years. Yes. Diba? Bago ka naging grand champion. Yes, actually, sabi ko nga po, sabi nga nung iba nagka-comment na sali ng sali, hindi naman nananalo. Sabi ko like, for me, at least ako sumasali. I try na mag-compete. Kasi yung inaantay ko lang, kasi mag-aantay ka, hindi mo nga sure kung mananalo ka eh. At least, every time I compete, I got to learn another thing na pwede kong i-apply sa sarili ko na magiging rason ng improvement ko. And yung inip, hindi ko siya gaano naramdaman. Siguro at may times ako na parang, para sa akin ba talaga yung ganito? Kasi sali ako ng sali. Nagduda ka. Parang may ganun minsan sa isip ko. Pero sabi ko kasi, baka hindi pa yun time kasi. Kailangan ko lang maghintay. Pero while waiting, dapat may ginagawa ako. Kaya ako sali ng sali. Kasi sabi ko, I'm trying my luck. Baka yun na yung time. Actually, yun nga po, nabanggit ko kanina na hindi ko nga in-expect tong World Cup. Kasi kakatapos lang ng The Clash. Sabi ko, first runner-up na naman ako. So, sabi ko, baka last na to. Last na yung The Clash. Tapos, nangyari yung World Cup. So, very, very overwhelming. Kaya nga. So, naka-apekto sa'yo yung sali ng sali? Hindi naman nananalo. Naka-affect ba yun sa kumpiyansa mo sa sarili? Actually, to be honest, hindi. Parang yung negative comments, I like reading negative comments. I like reading negative comments kasi kahit, syempre pag binasa mo yun, pag masyado ng mabigat yung sinasabi sa'yo, masasaktan ka. Pero sa akin, kilala ko naman yung sarili ko. What I feel every time I read negative comments is parang, so ganito nila ako nakikita, dapat yung susunod nila makita sa akin, mas magaling ako. Kung ganito tingin nila, ganito ako kumanta, hindi nila nagustuhan, sige, next time gagawin ko. Mas na-challenge ka? Mas na-challenge ako, parang, ganun yung tingin niya sa akin, sige, gagawan ko yun ng paraan. Do you feel na you were trained? Parang yung trajectory mo, yes. Papunta dito, naging training ground mo yung TNT, yung The Clash. Ganun ba yung pakiramdam mo? Yes, actually po, ganun yung pakiramdam na sabi ko,
every time na sumasali ako ng competition, may bago ako natututunan. Na noon, super competition, super pang-amateur talaga yung galawan ko, yung singing techniques ko. Pero as I join, nakikita ko na, meron pa pala akong pwedeng i-explore. Meron pa pala akong pwedeng gawin. Kaya ko pala yung ganito, yung ganyan. Yun po yung pinaka nangyari sa akin. Nabanggit to kanina kasi lagi din tong dumadaan sa comment ng netizens. Yung never denied, only redirected. Yes. So feeling mo ba, yun din yung realization mo na hindi ka manalo-nalo ng grand champion sa local tapos biglang international National pala pala. yung inihahanda para sa'yo? Yes. Parang naisip mo ba yun? Actually, yes po. Nung in-announce na ako yung champion, nag-flashback sa akin lahat ng sinalihan ko. Sabi ko, grabe. Grabe yung timing talaga. Kasi, ito pa yung competition na parang nagdadalawang isip ako kung sasali ako eh. Sa lahat, yes. Kasi, I joined this competition. My thoughts were, I thought the competition will be local lang din. Na magkakaroon lang ng Korean people na Here. yes. Sabi ko kasi at that time hindi ako nakinig nung binibrief kami about dito, sabi ko sige, I will try, pero hindi ako mag-expect kakanta na lang ako sa kakatapos ko lang ng The Clash. Tapos yun pala, okay, nung napili kami, kayo ang magre-represent ng Philippines. Ha? Okay. Sabi ko, grabe. Philippines ang i-represent ko. Pero hindi pa rin ako nag-expect ng kahit ano. Kasi international na, Philippines pa lang, ang gagaling na. Paano kung yung nandun na? Iba't iba. So mas naramdaman mo yung pressure nung nalaman mo na kayo pala yung ililipad sa Korea for this. Yes, nung sinabi na ililipad kami to Korea, sabi ko, grabe. Ano bang dapat kong maramdaman dito? Nalalaban na naman ako. Tapos ibang bansa. Sabi ko parang, sige, ilalaban ko na lang to. Kasi hindi na lang sarili ko yung nilalaban ko. Yung family ko, yung Pilipinas. Sabi ko, yung mga tao nakatingin na sa amin. And alam ko rin naman na susuportahan ako ng mga kababayan natin. Oo. Alam mo, siguro narinig mo na to, no? Pero ikino-compare ka kay Sofronia Vasquez. Yes. Ang nalo ng nalo. Ay, join. Laging almost there but Yes. not quite. Tapos biglang pang-international pala yung Yung ibinigay sa inyo. No? How do you feel? actually, fun fact po, magka-batch kami ni Sofronio sa TNT. We were both grand finalists sa TNT. Kaya nga sabi ko, nung nanalo si Kuya Sof, sabi ko, grabe talaga to. Hindi din talaga tumigil eh. So, tapos, ganun din pala yung mangyayari sa akin. Same. Sabi ko, wow! Very unexpected na ganun pala yung fate naming dalawa na kaya pala hindi kami nananalo kasi meron nakahandang iba para sa amin. Do you still have communication with him? Did you receive a Yes. congratulations from him? Yes, we talk din talaga, especially with yung mga ganitong klase ng achievements namin. Kasi during tawag ng tanghalan, naging close din kami lahat ng mga grand finalists. Anong batch kayo nun? That was season 2 po, 2018. 2018. Okay, o nga, Yes. 2018 ka. Kaya sabi ko talagang grabe. Nung nakita ko na sumali siya doon, uy, grabe. Kasi ako, sabi ko, kung yung last na The Clash ko, kung sasali man ako, gusto ko international na. Kasi, na-try ko na local eh. Gusto ko din try international kahit hindi ako manalo. Gusto ko lang makakanta. Tapos biglang, eto pala yung offer. International pala talaga. So, I'm very happy. I'm very blessed. What did Sofronio tell you? I mean, did he text you after you won? Ganun? Actually, not yet, I think. Pero, kami kasi supportahan kami. Okay. So, hindi naman nawala yung connection namin. Kami-kaming mga grand finalist actually. Okay. Hanggang ngayon, meron pa rin kami communication. Okay. And I'm very happy kasi ganun yung nangyari sa amin. Hindi nagkakalimutan talaga. Apart from the trophy, ano yung prizes dito sa competition? For the prizes, hindi pa na-disclose sa amin lahat-lahat. Pero what I'm
sure of is yung global tour. Yes. I think the countries na magkakaroon po na kami ng concerts are the countries involved with the competition. Yung mga ni-represent po yung countries nila. So, Philippines, ito na. Baka magkaroon, syempre. Sabi mo yung you did not expect to win ever, Yes, no? I did not expect. Parang hirap paniwalaan kasi. Kasi is it because dahil dun sa series na hindi ka na nanalo? Can you explain kung paano? Kung paano nangyari yun. Parang defense mechanism ba yun? Yeah. I'll do my best para expect the worst na lang. But parang ganun. Actually, the reason why I don't expect is, alam ko kasi maraming possibilities na pwedeng mangyari. Pwedeng ako yung manalo. Nandun na yung kasama yung pwedeng manalo ka, pero pwede ring matalo. So, the reason why I don't expect is because I want myself to enjoy lang. I don't want to pressure myself kasi alam ko na kapag binigay ko yung best ko, para sa akin, okay na yun. Masaya na ako. Kapag binigyan ako ng reward for that, much better. Kung hindi, at least, I know I did my best. I know I did my part. So, every time, actually, sa lahat ng competitions po syempre, meron nandun na, iba sana kung nanalo, pero hindi siya yung nakakalungkot na memory for me. Like, every time na kung babalikan ko yung mismong time na in-announce na hindi ako nanalo, hindi siya mabigat sa akin kasi at least umaabot ako dun sa point na hindi lahat nakakaabot. So, parang achievement na yun para sa akin. Inisip ko nga, Arabel, kung, di ba laging sinasabi, like yung Sir Sofronia, sabi niya, kasi naging mas mahirap daw sa Pilipinas yung training, yung competition, kaya medyo easier sa kanya dun sa international stage. Pero na-realize ko, you were with two Filipinos. Yes. With Thea Astley and Garrett. Pero natanggal sila. So, hindi siya masyadong nag-a-apply in a way. Kasi Pilipino din naman sila. But, ikaw yung pumasok. It could have been Thea. It could have been Garrett. But it was you. Yes. So, ibig sabihin, I don't know. Diba? Parang nung time po na yun actually, na second round pa lang, doon na masasabi ko sino yung top 5 second round, after second round. Sabi ko, that time, yung kagrupo ko is Korean, na magaling din. Tapos yung isa Laos, magaling din. Sabi ko, hindi ko nga alam kung magugustuhan ng judges yung boses ko sa kantang to kasi yung mga songs na kinanta namin for the second round is assigned. Assigned po yung songs. Korean songs na translated into English. So sabi ko, ay 42 ni Korean kasi alam niyo yung kanta. Hindi kami ganun ka-familiar. Sabi ko, sige, I'll give it my all na lang. While waiting for the results, sobrang hindi ko alam yung nasa isip ko. Kinakausap ko na yung sarili ko kasi that time, meron kaming interpreter pero hindi tinatranslate nung time na yun. Sabi ko, ano kaya nangyayari sa nila? Paano kaya yung tali na nangyayari sa kanila? Sabi ko, uuwi na ba ako? Okay lang uuwi ako. Kasi homesick na ako Sabi ko, okay lang yan. Masaya naman ako pag nasa amin ako. Pero kung makakapunta ako sa Grand Finals, mas masaya din yun kasi lahat nung sacrifices, may magbubunga siya kahit sabi ko, makatapak lang ako ng Grand Finals kahit hindi ako yung manalo. Masaya na ako kasi umabot ako ng Grand Finals. So, very blessed talaga po ako. How long did you stay in Korea? I stayed for more than a month. I think matagal almost 2 din. months. Sobrang nakaka-homesick kasi what I do every day is a cycle na. Yung parang gigising, tutulog, practice. Gising, tulog, practice. Hindi ka tulad pag nandito, ang dami mo pwedeng gawin. Mag-work. Doon parang, ano pang pwede kong gawin? Talaga? So, ganun siya kahirap? Ganun ka-rigid yung schedule nyo? Yes. May walang time to pasyal kasi nga, Yeah, we really have time na makalabas. Pwede naman po kaming lumabas actually. Pero kasi if you are a tourist, parang 1 to 2 weeks okay na yun.
a month, sabi ko parang paulit-ulit na yung nakikita ko, namimiss ko na. Especially the food. Sabi ko, namimiss ko na yung gulay, namimiss ko na yung mga isda sa amin. Kasi, we know, although masarap yung Korean food, yun naman po talaga yun. Pero iba pa rin yung lutong bahay. Iba talaga. Yun yung nakakamiss, sabi ko, pag uwi ko talaga. Actually, kasi first time ko din pong to be far away from my family. I mentioned na I don't travel alone. Tapos, ito pa yung first time ko na nag-travel sa ibang bansa. Kaya, and competition siya. Every competition that I joined, my family is always there. Laging nandyan. Kahit hindi kompleto, merong isa, may dalawa. Pero doon, sobrang kumakanta ako, parang ini-imagine ko na lang na nandun sila. Parang nakakalungkot kasi na andun ako. Pero yun na nga yun, yung point na yun, parang siguro I have to do this ng ganito yung proseso kasi may something else. Ano tingin mo yung ginawa mong tama that led you to the Grand Champion title? I think what I did different from how I compete dito sa Pilipinas is I tried to not pressure myself. I tried to not overthink. Yung parang hindi ko kailangan maging perfect yung performance ko. I have to let myself go. Kung ano yung gustong gawin ng sarili ko, kung ano yung maisip ko na pakiramdam ko tama para sa akin, yun yung gagawin ko. Kasi dito, when I was competing, I have to be precise. For me, yung parang masunod ko kung ano yung plano ng isip ko. I told myself that I just have to enjoy. Kasi yun yung pinaka-sense. Ang dami ko na nasalihan, bakit hindi ko na lang i-enjoy ito? Ganun yung naging genuine yung lahat ng ginawa ko sa performance ko. Nung jumoin ka, when you were going to the competition, nung una, meron bang nag-advise sa'yo na veteran singer or nagbigay sa'yo ng advice o hiningan mo ng advice? Sino yun? One of the judges din sa The Clash, sina Sir Christian. Grabe, you just have to enjoy. Malayo kayo, international competition yun. Whatever happens will happen there. Basta ang pinaka-goal nyo dapat dun is you enjoyed. Kasi ano nga namang sense ng lumaban ka, nandun ka na, hindi ka pa masaya sa ginagawa mo. I sing because I want to sing, not because I was told to sing. So, sabi ko, talagang inalala ko yung ganun na advice kasi that's what I'm lacking. Yung mag-enjoy talaga. Ano, parang kapag kasi lumalaban po ako, parang laban to, laban na laban. Yun, laban lang talaga. So sabi ko, dapat mag-enjoy naman ako. Nandito na ako sa point na ang dami ko nang sinalihan. Mag-e-enjoy tayo ngayon. Last question, anong next for you after this success? Yes. Are you entering showbiz? Are you doing a show? So ano yung mga... After Veiled, syempre, as part of GMA na, ayan. I'm really, really thankful talaga sa GMA, sa The Clash, sa All Out Sundays, and Sparkle family ko kasi I'm part of Sparkle na and part na rin po ako ng All Out Sundays. So, every Sunday, ayan, makikita na po ako doon regularly. So, part ng Queendom. I'll continue singing sa events and everything else, whatever they have to offer sa akin, I will for sure na i-grab ko yun. Ilan taong ka na? 25 How long have you been singing? for 22 years. Yes. Since 3 years? Since 3 years old, yes. I've been singing since 3 years Grabe. old. Then I started formal vocal training at 6. So, starting then, doon na po talaga. Kung may makakatrabaho ka man, kunwari, maybe do a song or album Yes. or duet, sino yung gusto mo makakolab? The greatest influence ko po talaga is Sarah Geronimo. Grabe. First ever song na natutunan ko nung 3 years old ako is yung competition piece niya na To Love You More.
Sabi Birit talaga. Yes! Sabi ko, grabe, ibang level yun pag siya na yung naka-duet ko. Kasi, ever since, kasi total performer siya eh. And that's what I want to be. Hindi lang yung kakanta. Gusto ko rin yung parang, uy, sumasayaw siya. Uy, ganito siya. Diva. Like that. Like a star talaga. So hindi pa kayo nagkadaupang palad? Not yet. Not yet talaga. Kaya, hoping soon. Di ba? Soon, yes. Oo nga. Good luck. Sana nga mangyari. Yes, thank you. Okay.